Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. Kabilang ang mga linyang yan sa mga bagong testimonya na lumabas sa huling hearing ng Quad Committee. Para sa National Union of People's Lawyers, sapat na ang mga yan para bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. March 2019 nang kumalas ng Pilipinas sa ICC, kasunod ng paghahain ng kaso laban sa umano'y pang-aabuso sa mga karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Malacanang, matigas ang paninindigan na hindi tayo muling sasali sa ICC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa kabila ng bagong revelasyon sa Quadcom, hindi inaasahang magbabago ang isip ni Pangulong Marcos. Pero anya, handa ang palasyo na suportahan ang paghahain ng anumang kaso laban sa mga nasa likod ng umano'y EJ case. Kabilang si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na nag-resign nito lang nakaraang linggo. Pero ipauubaya na raw nila ito sa Justice Department o sa Ombudsman. Sa panig naman ng DOJ, handa nilang simulan ang preliminary investigation at case build-up sa mga kasong nabanggit sa mga hearing ng Quadcom, kabilang ang pagpatay sa mga Chinese drug lord sa Davao Penal Colony at ambush kina dating PCSO official Wesley Barayuga at Tanawan Mayor Antonio Halili. Pero dapat daw ay mai-turn over muna sa kanila ng Quadcom ang committee report nito, kabilang ang lahat ng affidavit na hawak nila. O kaya naman daw ay kung may maghahain ng reklamo laban sa mga responsable sa mga pagpatay. Para sa Agenda, Hannah T, BNC.